ay dapat puno ng masayang alaala na talaga namang tatatak habang buhay sa mga nakatira at mga susunod na henerasyon pa. Ngunit ano ang kahihinatnan kung isang tahanan ay pinagmumultuhan? Mga Katinagalog, inihahandog ko ang bahay sa listahan na hindi na dapat pang tinitirahan. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe. I-click ang notification bell. Piliin po ang all para laging updated sa mga videong araw-araw ay inilalabas ni Tinagalog. Huwag pa din pong kalimutang i-download ang app sa inyong cellphone para naman sa mas malaliman pang pagtalakay sa mga bagay-bagay. Magkita-kita po tayo doon, mga Katinagalog. Ano nga kaya ang dahilan kung bakit hindi na dapat pang tinitirahan o pasukan man lang ang mga bahay sa ating listahan? Ang Borley Rectory sa Essex. Isa sa naitanghal na ang pinaka-nakakatakot na bahay sa Inglaterra ay ang Borley Rectory. Sa bansang Inglaterra, ito ay matatagpuan. Ang mansyong ito ay nasunog ng ika-1939 pa, ngunit hindi naman ito tuluyang giniba hanggang sa mga taong 1944. Unang naitala ang pagpaparamdam sa tahanan ng ika-1863. Nagsimula lamang ito sa tila ba paglalakad at mga naririnig na mga yabag na tila ba wala namang pinanggagalingan. Ngunit ang lahat ng ito ay nagbago ng gabi ng ika-28 ng July ng taong 1900. Apat na batang babae ay sabay-sabay na nasaksihan ang aparisyon ng isang walang mukhang madre. Tinangka nilang lapitan ang madre sa kanilang pagkabigla. Habang sila ay papalapit ng papalapit ay bigla na lamang itong naglaho ng parang bula. Hindi pa doon natatapos ang pagpaparamdam ng mga espiritu na tila ba hindi matahimik sa malaking mansyon. Ilan sa mga trabahador ng pamilya ay paulit-ulit na nakikita ang karwahe na minamaneho ng dalawang taong walang ulo. Nang taong 1928 naman, nang ang bagong tirang pastor na si Eric at ang kanyang may bahay ay natuklasan ang isang malaking kahon kung saan naman nakasilid ang bungo ng isang tao. Simula noon ay tila ba mas tumindi pa ang pagpaparamdam sa kanila. Maririnig na kusang tumutunog ang mga bell na para tawagin ang mga taga-silbi kahit pa ang mga ito ay hindi na konektado sa kahit saang kwarto. Ilan pa sa mga nai-record sa tahanan ay ang mga bagay na bigla na lamang gumagalaw at mga mensahe sa salamin at maging ang mga bato na inihahagis sa loob ng tahanan. Sinubukan na palayasin di umano ng mga pastor at maging ng mga pari ang mga espiritu, ngunit na di umano ay nananahan sa tahanan. Ngunit sila naman ay paulit-ulit na nabibigo. Kaya naman tila ba hanggang sa ngayon, ang lugar na dating kinatatayuan ng bahay na ito ay madalas pa rin iniiwasan at kahit kailan ay hindi naman na pinupuntahan. Ayon sa mga Warren na isa lamang sa bato ng dating ginamit sa bahay na ito ay matindi na ang kasamaan at negatibong enerhiya ang daladala. Ang Ancient Ram Inn. Isa pa sa mga bahay na hindi ko maintindihan bakit tinitirahan pa ay mas matindi ay pinatutuluyan pa. Ang naitanghal na sa ngayon na ang pinaka-haunted o yung pinagmumultuhang tahanan sa buong UK ay ang Ancient Ram Inn. Ayon sa may-ari ng bahay ay alos hindi siya mismong makatulog at makapagpahinga sa bahay sa tuwing siya ay nag-iisa. Ito ay sa kadahilanan na ang bahay na ito ay pinamumugaran di umano ng mga demonyo na tinatawag na incubus at maging ang mga succubus. Kung nakukulangan pa sa tindi ng pinagdaanan ng bahay na ito para naman pamugaran ng mga hindi kanais-nais na mga demonyong elemento. Sa mismong kinatitirikan ng bahay na ito, nahukay ang mga buto ng mga walang kamuang-muang na mga sanggol na siya namang pinaniniwalaan na inialay sa ritual ng kadiliman. Nakita rin dito ay ang mga gamit ng mga sinauna pang mangkukulam. Hindi rin nakaligtas
ang bahay sa mga sinaunang tao na kinitil ang kanilang sariling buhay at naging taguan pa nga ito noon ng mga tao na pinaghahanap naman ng batas. 8 sa mga bisita ng inn na sawing palad na nakitira ng pansamantala sa tila ba nakakatakot na maliit na motel na ito ay kinakailangang i-exorcist dahil sila ay hindi na tinantanan ng mga panaginip at mga pangitain kahit pa sila ay umalis na nga sa Ramen Inn. Makailang beses na nakakakita sila ng mga lumulutang na bolang liwanag o mga orbs sa kanila mismong tahanan. Kaya naman pinapayuhan ang mga bisita sa UK na wag na lamang piliin ng inn dahil sa dami nga ng hindi kagandahang naganap sa nakaraan na dala-dala pa rin bilang sumpa naman sa kasalukuyan. Ang Athol Hampton House sa Dorset. Hindi ko malaman kung bakit ang Inglaterra ay pinamamahayan ng mga hindi matahimik na mga kaluluwa. Isa pa sa naitanghal na pinagmumultuhang tahanan sa Inglaterra ay ang Athol Hampton. Simula ng ika-15 siglo ay may naitala ng mga aparisyon sa lumang malaking tahanan. Isa dito ay ang kaluluwa di umano ni Nicholas Martis na ikinulong sa isang parte ng mansyon na palagi ang naririnig na sumisigaw sa kalaliman naman ng gabi. Maririnig din ito na tila ba kinakalmot ang dingding ng kanyang pinagkulungan at nagsusumamo na ito ay palayain na sa walang katapusang pagkakakulong sa silid kung saan ito ay pumanaw. Sa may ilalim naman ng bahay ay ang multo ni Cooper ang nagpapakita. Ayon sa mga paranormal na itong si Cooper ay isa sa mga tauhang nakikipaglaban para maaliw ang mga noon ay ang mga dugong bughaw na bisita ng kanyang pinagsisilbihan. Isa sa nagpapakita sa mansyon ay ang multo ni Lawrence of Arabia. Ayon sa report, si Lawrence ay pumanaw sa aksidente sa morot ng ika-13 ng Mayo ng taong 1935. Ito ay 5 araw matapos na ipagtapat nito ang kanyang pag-ibig sa minamahal na dilag. Isa pa sa nagmumulto di umano sa bahay ay ang isang kasambahay na ang huling habilin ay ibalik ang kanyang bungo sa tahanan ng kanyang buong buhay na pinagsisilbihan. Ito naman ay ginawa, ngunit sa tuwing ililipat ang bungo ay nakaririnig ng tila ba walang kasing tining na palahaw gabi-gabi hanggang sa ibalik muli ang bungo sa tahanan na kanyang pinagsisilbihan. Isa pa sa nakikita dito ay ang mga karawahe na kung gaano kabilis dumating ay ganoon din kabilis na nawawala. Ang multo ng Grey Lady ay isa pa sa napakatagal ng multo sa kastilyong ito. Ito ay ang babae na nakasuot na kulay gray na gown. Nasunog man ang kastilyo ay hindi naman ito umalis at tila ba walang balak pa na lumisa. Isa pa sa nakahihindig na aparisyong nakikita ay ang mga Romanong mga sundalo. Sa sundalong ito, isang buong grupo ng mga Boy Scout ang nakakita. Humahangos na bumalik ang isa sa kanilang miyembro at nagsabi na nakakita siya ng isang Romanong sinaunang sundalo. Dahil nga hindi makapaniwala ay sabay-sabay naman nila na pinuntahan ang itinuturong pinagpakitaang lugar. Sa kanilang gulat ay talaga naman nga na isang Romanong sinaunang sundalo ay nakitang nakalutang 2 talampakan mula sa kalupaan. Nang kanila itong lapitan sa kanilang harapan ay bigla na lamang itong natunaw at saka nawala na parang bula. Ang multo ng bigong ikakasal na isang dilag ay nakikita rin sa kastilyo. Ang kanyang pangarap ay hindi na matutupad dahil bago ang nakatakdang araw ng kanyang kasal, siya ay pinaslang at ang salarin ay hindi nahuli. Kaya naman ang multo nito ay nakikita pa rin na paggala-gala dahil na rin sa hindi nito nakamit ang hustisyang kanyang pinakaasam. Kung iisa-isahin natin ang nakikitang aparisyon sa kastilyong ito ay malamang mauubusan tayo ng oras. Kaya naman ang maipapayo lang ng mga eksperto, mga katinagalog ay iwas-iwasan na lamang ang pagtira sa lugar na ito dahil baka magising na hindi na tao ang katabi sa paghimbing.
ang Woodchester Mansion sa Gloucestershire. Isa na naman sa mansyon na susmi ang pinagdaanan sa kasaysayan. Sa una ay aakalain na normal ang tahanang ito. Ito ay kung sa labas ng bahay, ito ay pagmamasdan. Ngunit ang mansyong ito ay nasa listahan dahil sa mabigat na dahilan. Ilan sa mga kwarto ng bahay na ito ay permanente ng isinara at ayon sa mga nakaranas na doon ay tumira. Ilan sa mga taong nagtangkang ito ay bilihin at ipaayos ay dito nila naranasan ang takot na kailanman ay di na sana nila muling maranasan pa sa kanilang buhay. Isa sa anak ng nakabili ng mansyon habang naliligo ay nakakita ng pugot na ulo na lumulutang papunta sa kanya. Ang mga kasambahay ay lumalayas dahil hindi nila makayanan ang kanilang mga aparisyong nasasaksihan. Ang iba pa sa mga aparisyon ay sinasabi na may kakayahang magdulot ng kapahamakan sa kanilang mga pinagpapakitaan. Sa mansyon din palagi ang nakikita ang multo ng matandang babae na bigla na lamang mawawala, ang multo ng isang batang babae na bigla na lamang tatakbo sa iyong harapan bago ito ay mabilis ding mawawala. Isa lang ang masasabi ko sa mansyong ito, don't me mga katinagalo, ang Monte Cristo Homestead, New South Wales, Australia. Medyo lumihis muna tayo sa nakakatakot na bansang UK at mapunta naman tayo sa naitanghal na ang pinaka nakakatakot na bahay sa bansang Australia. Itinayo ni Christopher Williams ng ika-1885 para sa kanyang masaya ngunit lumalaking pamilya. Ayon sa historya, ang bahay ay nagsimulang magkaroon ng paranormal na kaganapan ng isang kasambahay ay itapon mula sa ikalawang palapag na balkonahe papunta sa unang palapag na kanya namang agad na ikinasawi. Isa pa sa multo ay ang babae na nakasuot ng sinaunang damit na makikita na duguan kung saan ito naman ay nahulog sa hagdan ng kabahayan. Isa pa sa nagpapakita dito ay ang nasunog na tauhan nito na nagtatrabaho sa kwadra. Sinasabi na ang binatilyo ay sinunog mismo ng kanyang babaeng amo. Isa pa sa multong makikita sa tahanan ay ang multo ni Harold. Sinasabi na may kapansanan itong si Harold sa pag-iisip. Ito ay kinadena sa kwadra sa loob ng 40 taon. Ayon sa mga naninirahan sa nakakatakot na bahay, ay alam na nila na si Harold ay parating sa tuwing maririnig naman nila ang kalansing at paghatak ng kadena. Kung medyo nakukulangan pa, sa mansyong ito rin maririnig ang mga ingay na walang pinanggagalingan, ang mga orb na bigla na lamang mawawala at magpapakita kung saan-saan, ang mga gamit na bigla na lamang lilipat at ihahagis. Isa sa mga may-ari ng bahay ay nananatili pa rin magpasa hanggang ngayon. Ito ay ang multo ni Elizabeth Crawley. Siya ay palagi ang nakikita kung saang-saang parte ng kabahayan. Alam nila na ito ay paparating dahil bigla na lamang di umano nalalamig ang buong kabahayan. Para sa akin mga katinagalog, di bali na nasa kalye matulog pag ganito naman ang uuwiang tahanan. Maiba naman mga katinagalog, ayon sa mga eksperto na sila Barry Guy, Sandy Lackard at Chris Fleming na mga host sa TV show na Help, My House is Haunted. Kung nakararanas daw ng mga sumusunod sa mismong lugar na tinutuluyan o tinitirahan, ito daw ay masasabi na pinagmumultuhan. Kung pakiramdam mo daw ay palaging may nakatingin sa'yo, ito ay kahit alam mo naman na ikaw ay nag-iisa. Biglang pabago-bago ang temperatura sa ilang lugar ng kabahayan, biglang nag-iiba na lang ng walang kadahilanan. Ang mga bagay na bigla na lang mawawala at bigla rin naman nalilitaw. Kung nakaririnig ng mga yabag at ingay na alam mo naman na walang pinanggagalingan at ang mga kagamitan sa bahay na bigla na lamang namamatay at sumisindi ng mag-isa. Tila ba sa iyo ay humay-humahawak ngunit bigla rin naman na mawawala. Kakaibang amoy katulad na lamang ng pabango, sigarilyo, pagkain o kahit amoy tila ba nabubulok. Kung gaano ito kabilis na maaamoy, ay ganoon din ito kabilis na mawawala. Bigla kang magigising ng ikatlo o ikaapat ng madaling araw na tila ba parang takot na wala namang kadahilanan.
ang kakaibang lungkot na nararamdaman sa ibang parte ng iyong kabahayan o sa kwartong iyong tinutuluyan. Alin nga ba sa mga yan ang naranasan nyo na mga Katinagalog? I-comment lamang sa ilalim ang sagot para naman aking basahin. Ang Chetio Verbisac sa Main et Lorette sa France. Ang kastilyong ito ay tinirahan muna ng sinasabing anak sa labas ng haring si King Charles VII. Ngayon, ito na ay ginawang isang hotel para naman sa mga naglalakbay at nais na pansamantalang may matuluyan. Ayon sa mga nakasaksi na isa sa pinakamatinding aparisyong nakikita sa kastilyo ay ang multo naman ni La Dame Verde o ang tinagurian na ang Green Lady. Sa kasawiang palad, ang Green Lady ay pinaslang naman ng kanyang sariling asawa ng ika-10 siglo pa. Ito ay matapos na ito ay mahuli na may kalukadidang. Ang masaklap kapag nakita ang ginang ay wala itong mata at ilong. Makikita ito di umano na madalas na nasa may chapel sa itaas na bahagi ng kastilyong hotel. Ito ay tila ba tumatangis. Isa pa di umano sa trip nito, bukod sa panggugulat ay ang pag-iyak na naririnig naman ng mga tao na minalas na doon sa kastilyo na piling magpalipas ng gabi. Sa inyong tingin mga Katinagalog, alin sa ating listahan ang para sa inyo ang pinaka nakakatakot at bakit? Isulat lamang ang sagot sa comment section sa ilalim para naman po aking basahin. At yan ang ilan sa dahilan kung bakit huwag kang papasok sa mga bahay sa listahang ito. Sana po kahit papaano ay naliwanagan po kayo. Magkita-kita pong muli tayo sa isa pang medyo nakakatakot pero makabuluhang talakayan. Ito po si Tinagalog at bilang pasasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa aking channel, ay nais ko pong i-shout out ang ilan sa pinakamasusugid kong taga-subaybay. Shout out sa iyo! John Michael Burmal, John Tristan Di Maandal, Beriel James, Samuel Fox, Jim Naushad, Exodus Gaming, Daniel Garcia, Lian Aquin, Maricar Alvano, at kay Roland Calupe. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Wala po si Tinagalog kung wala po kayo. Huwag pa rin pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin po ang bell button para naman hindi mahuli sa mga videong araw-araw ay ini-upload ni Tinagalog. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Tinagalog. Sa inyo po, God bless, keep safe, at peace out.